Hello mga kasabong. Ninyo ito ni sa El Nino Conditioning System, ang observant na magmamanok. Shout out sa lahat ng El Nino Conditioning System members. Shout out sa lahat ng El Nino Conditioning System followers. Shout out sa lahat ng El Nino Conditioning System subscriber. Shout out sa lahat ng viewers. Shout out sa lahat ng subscriber. Shout out lahat ng share. So, shout out sa lahat ng viewers ko sa ibang bansa, sa United States of America, marami ako dyan. United Arab Emirates, marami ako dyan. Dubai, marami akong subscriber dyan. Middle East, Alaska, Russia, Canada, South Korea, Libya, Africa, meron ako dyan. Kung kahit saan merong OFW, meron ako dyan. Mas maraming OFW ko subscriber kaysa sa mga taga Pilipinas. Konti lang mga subscriber dito. Kaya sa sunod, pag uwi ng mga OFW ng mga seaman, nagpapanalo na yan. Yung mga seaman na yan, pag uwi yan nila, at mga OFW magpapanalo na yan, kakatakutan na yung palo ng manok nila. Lalo na kung naka-El Nino Conditioning System, dahil marami silang matutunan dito. Magpa-member na kayo, konti lang naman eh. Hinihingi natin membership eh. Ganun lang. Pwede nga lang mag-down. Pwede nga lang mag-down. Tulong na nyo na din yan sa akin. Kasi may weekly akong utang. Weekly ang bayaran. Pero ako walang trabaho, kaya nag-start tong utang ko is November nag-start ang utang ko, kasi November kami nagpa-start ng bahay. Una naming ginastos is yung konti naming savings nung nagtrabaho pa lang ako, konti naming alahas, at umutang kami sa bangko. Ayun, yung pagkaubos ng savings namin at alahas, hindi narimata ng lahat eh. Kaya start February, tumaas yung views ko, pero wala pa akong kinikita sa YouTube at saka sa Facebook. Napag-isip-isip ko naman, bakit hindi ko ibenta yung knowledge ko sa mga gusto matuto. So naliwanagan ng isip ko, kaya unang araw pa lang na sinabi ko ang sistema ko na pa-member lang kayo, bibigyan ko kayo ng sistema. 5,000 ang kinita ko sa isang araw. Kaya pasalamat ako, ginaid ako ng God Almighty natin na ganun ang gagawin ko. Kaya kahit ngayon di na ganun kadami ang nagpapamember sa akin, kasi minsan-minsan na lang, pero may mga inquiries pa rin, na gusto magpa-member sila, naghintay lang sila ng sweldo. Kaya ang mga sekreto ng El Nino Conditioning System hindi ko pa pinapublic. So pero kung ang itong mga video ko, pag tahi-tahiin nyo lang, magsa-champion na kayo, mananalo na kayo. Pero nandito pa sa akin yung sekreto. At sa mga member ko, yung mga member ko lang na nagbabayad sa akin, yung binibigyan ko ng sekreto. Kaya yung mga palo nila pamatay agad. walang palo, walang unang palo na sayang yung mga tinuturuan ng El Nino Conditioning System. Basta kumuntak unang palo, may kalalagyan kalaban, kasi full blast na agad ang palo basta naka El Nino Conditioning System. Kaya kung gusto nyo matuto sa El Nino Conditioning System, magpa-member na kayo. So shout out tayo. Ito mga member, mga subscriber lang to ha. Ito si Philip Rapadas, super fan subscriber to, yung nagbabayad monthly ba, si Philip Rapadas. Shout out Philip Rapadas. Shout out Benicio Bandico, ito sa YouTube to, iba nito. Shout out Roger Gutierrez, ito. Shout out Renz Binongo, 2 beses ito nag-champion. Yung pa-champion na yung last, hindi lang natalo lang yung last fight niya kasi lasing daw ang nagulot, malaki kalaban. Renz Binongo, shout out sa'yo. Pero 2 beses na yan nag-champion sa isang buwan ha. Antisitub, shout out sa'yo. Ito subscriber lang to. Shout out Secret Dianito. Shout out Danilo Matarong.
Shout out Bob Makatimpag. Ito si Bob Makatimpag, champion, 3 hits champion to. Nagpadala na to ng ng balato. Shout out Liserio Batikan. Shout out Patrick Gustilio. Shout out Norton Nabol. Shout out Apollo Padain. Yung mga binabanggit ko to, mga subscriber to sa YouTube ha. Yung ibang member ko, subscriber din sila, kaya nababanggit ko pa rin sila. Shout out Salcido Gonzalo. Shout out Arayat Japan. Ito si Arayat Japan. Basher ko to dati, ngayon bumaliktad na. Shout out, nagpa-member na rin to. Shout out Rialin Canido. Shout out Jovito Sanchez. Ito sa Jovito Sanchez, member ko to, taga Cebu to. First dalawang fight niya panalo gamit ang sistema natin. Pangatlo, di na niya minadali siya, di niya na hitting ng maayos, minadali daw siya sa kasador ng sabungan kasi yung hitting pa lang natin pamatay na. First fight, second fight, panalo gamit ang sistema natin. Minadali daw siya sa kasador sa third fight, saka sa fourth fight laglag daw. Kaya baka sa sunod makabawi ka sunod, Jovito Sanchez. Ito si Ray Katipay. Ito Ray Katipay, nanalo na rin to sa ating sistema. Saka delivery rider to si Ray Katipay. Nanalo, nagpa-member yan, namamalato pa yan si Ray Katipay. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout din sa aking financier Jose Salazar. Shoutout din yung mga naalala ko lang. Shoutout din Sir Jerry, si man din yan. Shoutout Alrex, si man din yan, Sir Alrex. Shoutout yung mga naalala ko lang. Shoutout Core Headpack. Shoutout sa mga naalala ko lang. Marami kayo, di ko na kayo malala lahat. So eto po ang pag-uusapan natin ngayon ay paano gumawa ng sariling sistema sa pagpapahinga. Ang pahinga talaga ng manok, yun talaga ang nagbibigay ng lakas ng manok sa araw ng laro. Sa pahinga at sa pagkain, yun, maayos na pagkain, maayos ka magpahinga. Kasi ang training, natural na yan eh. Ginagawa naman yan ng lahat ang training. Kung sobra ang training mo, pagod ang manok, kailangan mo ng mahabang pahinga to recover sa stress. Ang pagkain dapat palaging wala kang babaguhin sa pagkain. Kaya di ako nagka-carbo loading. At ang mga tamang gawin sa day of the fight. Kasi maayos kang ang training mo, maayos ang pahinga mo, maayos ang pagkain mo, mali naman ang ginawa mo sa day of the fight. Ano bang tama? Dito tayo sa hack fight. Ito kadalasan kasi hack fight naman kadalasan sa member ko, nag-hack fight lang kasi mahal ang derby. Although pwede itong sistema ko pang derby. So isi-share ko lang sa inyo ang pang hack fight na paraan pang hack fight. So ganito po yun. Kung nag-hack fight kayo, dapat maaga nyong iulot ang manok nyo. Maaga as in agahan nyo papunta sa sabungan para maulot siya ng maaga para makapahinga ang manok. Kasi kung bigla-bigla yan ang kalaban mo nakapahinga na, ikaw kararating mo lang tapos lalaban ka, nakulang ka sa pahinga, disadvantage na sa'yo yun. Kaya agahan mo papunta sa sabungan, dapat naka-schedule, wag yung bigla-bigla. May panalo pa rin yan, pero iba pa rin ang manok na nakapahinga. Iba pa rin ang manok na ready sa fight. Panigurado, malakas ang palo niyan. So, pag naulot niya, dapat parehas ang pag-ulot ha, parehas. Huwag kang manglamang, huwag ka rin magpalamang. Dapat isa't isa, o sa Tagalog pa, isa't isa ang manok. Hindi, walang isa, dalawa, isa't isa. Yan ang naririnig ko sa ulutan eh. Nung sa Manila pa ako naglalaban. Kaya dapat parehasan.
parehas lang ang laki, parehas, mas maganda parehas lang ang tingin mo, parehas lang ang tanda, at parehas lang ang tangkad. Yun ang mga dapat tingnan mo sa ulutan. Tapos pag nakapahinga ang manok mo, mas maganda may kulungan. May kulungan yung paglalaroan nyo. May kulungan para makapahinga. At ang manok, sanay na sa kulungan. Sanay sa ingay para hindi na siya manibago. Kasi anything changes, stresses the chicken. Ingay man yan, pagkain man yan, temperature man yan sa lugar, may stress ang manok dyan. Kaya dapat yung paglalagyan mo sa manok is pareho lang sa lilim na pinaglagyan mo sa bahay nyo. Kaya ayusin nyo rin ang pagpili ang kulungan ng manok nyo. Yung hindi mabaho, hindi mainit, at nadadaanan ng hangin. Hindi kulob. Ganun po dapat. So, pag nakaulot na, parehas ang manok. Pag hack fight lang to, di ba? Pag tarian ng manok, kung tatarian na, dapat ang mananari mo magaling din. Dapat nagpapanalo na ang mananari mo. Huwag yung baguhan pa lang, nagpa-practice pa lang, pupustahan mo, pinapraktisan ng pala manok mo. Tulad ko, ako matagal na ako nagtatari, nagkakabit ng tari, pero iba pa rin yung mga mas matagal sa akin. Iba pa rin yung kabit nila. Kasi tulad ko, kinakabahan ako magkabit ng tari. Kinakabahan pa ako. Pero okay lang yun. Mas mataas ang winning ko pag ako nagkakabit. Mas mataas. Kaya pag mag-asahod na ako, yung magkakapira na ako at wala na akong utang ba, ako na magkakabit ng tari. So that is 2 years from now. Kasi 2 years tong babayaran ng bahay ko, utang na to. So, pero nagpa-practice pa rin ako. Kahit alam ko na paano kumabit ng tari, nagpa-practice pa rin ako para hindi ko makalimutan. So ganyan, dapat magaling ang mananari mo, ha. Dapat may pagkatiwalaan kang mananari. Tsaka maayos ka rin magbigay ng para sa mananari. Huwag yung titipirin mo mananari, kasi minsan ilalaglag tayo sa ganyan eh. Dapat may percentage pag may premyo sa championship, pag champion may percentage siya dapat sa iyo. Sa premyo may percentage. Huwag lang pirwin lang ang bigay mo. Dapat may percentage din siya para at least mag-i-expect siya sa laki ng matatanggap niya. Tsaka tutuhanin mo rin, ibigay mo rin ang para sa mananari mo. Kasi yun ang nakaka sa mananari, nakaka-turn off. Sinabihan mo na ganyan ibigay, tapos pagka-champion mo, hindi mo na ibigay. Sasabihan mo na yan lang kinikita natin, yan lang muna. Huwag ganun, kasi nakakababa ng moral yun. Kaya dati nga may pina-champion ako ang pinahanda niya sa day of the fight, nag-champion. Di man lang ako nakatikim ng kahit 5 duling. Tanginang yun. Hindi na yun mauulit. Kaya hanggang ngayon ayaw nang lumapit sa akin. Hanggang ngayon nakita niya sumisikat ako, di na talaga lumalapit sa akin. Kasi nung mag-champion, di man lang ako nakatikim ng kahit 100. Kaya wala na, di na. Kung mag-approach sa akin yun, maghanap ka na lang ng iba. Ganun to. So kaya ako nadala na ako sa mga ganyan, yung hindi magbibigay. Kaya isang beses ko lang yung dadaanan pag ayaw talaga magbigay. Ayaw ko na. Kasi hinihintay ko lang kita ako sa YouTube at sa Facebook at sa mga membership nyo para magsolo na akong maglaban ng manok ko at
ako na rin magkakabit para walang kaba kasi pera ko eh. Pera ko na eh. Kasi kakabahan tayo pag pera ng asawa. Kahit supportive asawa natin, pag pera nila, iba pa rin ang kaba. Meron talagang kaba, huwag kayo maniniwala na walang kaba. May kaba talaga. Kaya medyo dapat ma-cope up nyo rin yan yung kaba kasi isa yan sa nagpapatalo sa atin. Tapos pagkatapos na rin, i-heating nyo ng maayos. I-heating nyo ng maayos. Paano ba i-heating? Dapat ang manok mo magkikimkim ng galit. So kung ganito, ang kalaban, wala kayong cockfight, wala kayong pang-heater na manok. So unahan mo tukaan sa kanya. Pagkatapos mong patukaan sa kanya, ang tuka ng manok mo na yan, mahina pa lang kasi hindi pa siya galit eh. Gagantihan siya tukaan. Paggagantihan ang manok mo, yung palo ng kalaban malakas na. Ang tuka ng manok niya, ng kalaban malakas na kasi nilalabas na niya ang adrenaline niya sa galit niya. So ubos na ang adrenaline niya. Yung manok mo, kakapundo pa lang ng adrenaline. Kakapundo pa lang ng galit. Huwag mo nang pagantihin kasi once magamit niya ang adrenaline niya sa pagganti, may kasama na niyang palo. Yung tuka niya may kasama na yung palo, maubos na ang lakas niya. Kaya ipundo mo ang galit. Pagkatapos tukaan ng kalaban yung manok mo, huwag mo nang pagantihin kasi kung tuka yan, kahit testingan nyo pa yan, pag tuka yan may kasama ng palo. Kaya tingnan nyo muna na ang manok nyo walang naramdaman sa tari, hindi namimilay bago nyo bitawan. Sigurado unang palo niyan umuusok. Dak niya uusok yan. Ganyan po ang proper na pag-hitting na lamang ka sa galit ng manok at sayo ang unang palo basta galit ang manok mo. Ganun po. Kaya praktisin nyo paano mag-hitting ng manok. Kahit sa sparring pa lang, praktisin nyo na yan paano mag-hitting. Makikita nyo yan, iba talaga ang palo ng galit na manok. Kung gusto nyo matuto sa El Nino conditioning system, magpa-member lang kayo. Iba pa rin ang aking sistema. May sikreto akong tinatago para kahit hindi na mahiting ang manok nyo, kahit di na i-hitting ang manok nyo, papalo agad ng malakas yan. Kita nyo ba yung derby namin? Nang mamadali yung kasador pero palo ng manok namin, walang pagbabago. Kaya may sistema po dyan. Kaya magpa-member na kayo sa El Nino conditioning system. Tiyak gagalaw ng pinakamalakas ang manok nyo. Salamat po.